Hello everyone, welcome to my journey. Life with Christ without rice. And una po sa lahat, gusto kong sagutin ang napakahalagang katanungan. Bakit life with Christ without rice? Paano nag-come up yung idea na merong Kristo, ginamit ko daw si Kristo, si Jesus, at pastor ako at hindi ko man lang inisip na bakit ko binabawalan ng mga tao. Alam niyo po, para po sa kalaman ng lahat, to be completely honest and transparent, ako po bilang isang pastor, ito, mauunawaan ako ng mga taong nasa loob na ng community namin. Alam nila kung ano yung ginagawa ko. They are fully aware about sa how compassionate I am pagdating dun sa community na meron po kami. Alam niyo po ba na nagkakaroon ako ng feeding program in a monthly basis, at alam niyo po ang pinapakain ko sa mga tao? Alam niyo po ba? 5 kilong pinagsasama-sama ko po ito, 5 kilong bigas, 2 kilong malagkit, at 2 buong manok, at 5 tray na itlog. Pinapakain ko po ito in a monthly basis. Sarili ko po itong budget. Minsan may mga sponsor, pero yun po ay sarili kong budget. At alam niyo po ba, lugaw po yun. Nagpapakain po ako ng lugaw in a monthly basis. At pangalawa, namimigay po ako ng bigas sa mga balo in a monthly basis. Mahina na po ang 50 kilong bigas ang ipinamimigay ko po sa mga balo, sapagkat ako po bilang pastor, naunawaan ko na dalawa, ang isa sa pinakamalapit sa puso ng Diyos, ito po ang mga mahihirap at ang mga balo. So kung galit ako sa kanin, bakit ipinapakain ko at pinamimigay ko pa ang bigas? Kung yun po ay aalamin mo kung sino ako at ano ako bilang isang pastor, ay may ganun po akong activity na ginagawa in a monthly basis. At paano nag-come up ang life with Christ without rice? Alam niyo po, kahit may Kristo ka sa buhay, kapag hindi mo naunawaan kung ano yung bagay na kailangan mong i-eliminate, baka sisihin mo ang Diyos kapag isa-isa nang namamatay ang miyembro mo sa pamilya. At alam niyo po, sa community na meron ako, ito pong ginagawa kong pagbablog, hindi po ito basta pagbablog. Ang dami ko pong na-save na buhay, pamilya, pananampalataya na meron po sila. Anong ibig sabihin mo, pastor? Alam niyo po, dahil ako po being a born again Christian na pinagmumura dito sa social media, isipin niyo po may isang buong pamilya na naglilingkod sa Diyos. Talagang they are very dedicated talaga sa Panginoon. At alam niyo po ang ano nangyari? Yung tatay namatay because of diabetes, ang nanay namatay because of CKD, ang kuya namatay because of liver cirrhosis. Namatay lahat ang miyembro nila ng pamilya. Ito po ay mga pastor. Ito. Nagkaroon na sila ng chain prayer and fasting. Lahat na ng espesyalista, pera, nagamit na nila. Talagang grabe na yung gastos nila. Sa tingin mo, itong natitira sa miyembro ng pamilya nila, maglilingkod pa kaya? Maglilingkod pa kaya sila? Na sila nagpe-pray sa mga taong may sakit. Minsan nangyayari, naghihimala ang Diyos, gumagaling yung mga may sakit. Pero bakit sa mismong miyembro ng pamilya nila hindi gumaling? Tinanong ko sila, sa tingin niyo po ba, kalooban ba ng Diyos ang mamatay ang pamilya ninyo sa sakit na napakalala? Ang sagot nila, yes. Ang sagot ko po, hindi.
Ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Tapos, mamamatay lang pala ang mga mahal natin sa buhay, sa sakit na diabetes, sa sakit na kidney failure, liver cirrhosis. Alam niyo po, marahil may isang kasalanan na napapag-usapan pero hindi napapagtuunan ng pansin. At alam niyo po kung ano yon? Ito po ay ang katakawan. Kahit gaano pa katindi ang pananampalataya mo, ang Diyos ay kaya maghimala ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 beses, 1,000 beses, pero hindi milyong beses sa isang taong walang disiplina at matakaw. Kapag wala ka talagang disiplina, pinairal mo pa rin yung moderation at saka in moderation and balanced diet, paano mangyayari na applicable pa rin sa isang taong may malalang karamdaman ang balanced diet na pwede kang kumain ng pwede kang kumain ng donut, pwede kang kumain ng pizza, pwede kang kumain lahat in moderation basta balanced diet? Wala na, sapagkat kitang kita ng dalawa kong mata kung paano isinusumpa ng mga lingkod ng Diyos ang Diyos. Anong sabi nila habang nagdadialysis sila? Totoo ba talaga ang Diyos? Nagpapagaling pa talaga ang Diyos? Ang sabi sa kanyang salita na kapag binalot na ng kanyang banal na dugo, malinis na. Paanong nangyari na ako ay dedicate my life to the Lord, serving Him, serving people? Here I am, suffering. At alam mo ang sakit niya? CKD. Bloated na siya. Maiyak ka na lang, makakapagtanong ka sa Panginoon. At bakit nangyari yun? Meron pa, gumagapang na papunta sa CR. Hindi na po talaga siya sumisimba. At isa po siyang lingkod ng Diyos. Pastor din siya. Na kino-question niya na ang pagka-Diyos. Pero kitang-kita ko naman ang buhay ng mga to na walang disiplina, bloated, mga matataba, at talagang walang exercise. Kaya nung na-discover ko ang low carb diet at nung na-discover ko ang carnivore diet, dito na po nagsimula na maunawaan ko, paano kaya, Lord? May Kristo kami sa puso pero wala kaming disiplina sa pagkain. Lord, salamat kung kalooban niyo po ito na magkaroon kami ng Kristo sa puso. At even though we love rice is life, how about, Lord, sa natitirang buhay namin to become fit and healthy, how about tanggalin ko po kaya yung kanin? Life with Christ, without rice. At ito na po. Ito na. Nakita ko na po kung paano pinagaling ng Diyos ang napakaraming sakit karamdaman when I completely eliminate ang mga pagkain, hindi lang rice, maging ang gulay. Na-discover ko that we are not designed to eat plants, we are designed to eat meat, that our body are designed to eat meat. Doon ko na po naunawaan at doon ko na na-witness kung paano na-reverse all kinds of sicknesses and diseases. Kaya kung may mga katanungan po kayo, napakadami ko pong kino-coach. Napakadami po nila. And ang tanong ko lang po sa kanila, bakit ako? Kukunti lang ang followers ko, bakit ako? Alam mo po ang sabi nila, hindi ka po magsisinungaling sapagkat pastor ka. Tama po yung nakinig po ninyo. Wala po, pwede naman po akong manahimik lang, manatili po kung ano po yung nalaman ko. Pero nung nakita ko na yung isang pastor na lumalakad papunta sa CR na ngayon po ay masaya nang nakakalakad pabalik ng CR, nagpipreach, paano nyo po ako masisisi to shut my mouth na yung may matinding mga sakit at karamdaman ay until now ay nakafollow pa rin, nandun pa rin sa loob ng community, at malaya na po nilang nagagawa yung mga bagay na ginagawa po nila. Sometimes nakakabalik sila sa pagkain na hindi maganda, pero alam na nila
kung saan sila muling babalik kapag bumabalik na uli yung sakit nila. At least they are fully aware kung ano na po yung magiging solusyon. Hindi babalik sa doktor, kundi start to eliminate again lahat ng nagbigay ng sakit sa kanila. Think about it. God bless everyone.